Sa loob ng maraming siglo, ang tanong kung ano ang ating kinakain ay may malalim na espiritual na kahulugan. Sa sinaunang Israel, ang mga batas sa pagkain ay nagbubukod sa bayan ng Diyos sa paligid ng mga bansa na minarkahan sila bilang banal at natatangi. Sa mga batas na ito, isang utos na katayong matatag: huwag ninyong kainin ang laman ng baboy, sapagkat ito ay marumi sa inyo. Ngunit bilang ang bagong tipan ay nagbubukas, isang bagong panahon na nagsisimula. Pumasok si Jesus sa eksena hindi lamang bilang isang guro, kundi bilang katuparan ng kautusan at ng mga propeta. Hinahamon ng kanyang ministeryo ang mga tradisyon, muling binibigyang kahulugan ang kadalisayan, at tumuturo sa isang mas malalim na katotohanan. Nang maglaon, ang kanyang mga apostol ay nakipagbuno sa kung paano ang pananampalataya kay Kristo ay binabago ang bawat aspeto ng buhay, kabilang ang nangyayari sa ating mga talahanayan. Ang resulta, isang mayaman, madalas na hindi nauunawaan na pagtuturo na tumatalakay sa kalayaan, pananalig at kaluwalhatian ng Diyos. Sa video na ito, maglalakbay tayo mula sa batas ni Moises hanggang sa mga salita ni Jesus, mula sa pangitain ni Pedro hanggang sa mga liham ni Pablo, para malaman ang katotohanan sa Biblia tungkol sa pagkain ng baboy. Kung mayroon ka pinanghawakan sa lumang tipan mga batas sa pagkain o niyakap ang kalayaan kay Kristo, ito ang pagtuturo ay tutulong sa iyo na makita ang mas malaking larawan, isa na higit pa sa pagkain at sa puso ng plano ng Diyos para sa kanyang mga tao. Manatili sa amin hanggang sa wakas. Ang natuklasan mo ay maaaring hindi lamang makasagot sa iyong tanong, kundi mapalalim din ang iyong pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng lumakad ng may pananampalataya, kalayaan at pagmamahal. Magsimula tayo sa pinakasimula. Nang tawagin ng Diyos ang Israel mula sa Ehipto at makipagtipan noon sa bundok Sinai, binigyan niya sila ng isang hanay ng mga batas at kautusan, hindi lamang para sa pagsamba, kundi para sa bawat aspeto ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasama rito ang kaya at kaya nila hindi kumain. Sinasabi ng Leviticus 11:7-8 at ang baboy, bagaman ito ay may hating paa, ay hindi ngumunguya. Ito ay marumi para sa inyo. Huwag ninyong kakainin ang kanilang karne o hipuin ang kanilang mga bangkay. Sila ay marumi para sa inyo. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang direktang utos mula sa Diyos ng Israel. Sa bandang huli sa Deuteronomio 14:8, ipinaalala ni Moises sa mga tao ang tagubiling ito. Marumi rin ang baboy. Bagaman ito ay may hating kuko, hindi ito ngumunguya. Hindi mo dapat kainin ang kanilang karne o hawakan ang kanilang mga bangkay. Itinuring na hindi malinis ang mga baboy dahil hindi nila natutugunan ang parehong pamantayan ng isang malinis na hayop, ngumunguya ng kinain at may hating kuko. Ang mga hayop tulad ng baka o tupa na pareho ay katanggap-tanggap, ngunit hindi ito tumigil sa mga baboy. Ang Levitico 11 at Deuteronomio 14 ay naglilista ng isang buong hanay ng mga ipinagbabawal na hayop, mga hayop sa lupa, mga ibon, mga nilalang sa dagat. Ito ay bahagi ng kashrut, ang dietary code na tumutukoy kung ano ang tama o angkop na kainin. Para sa sinaunang Israel, ang mga batas sa pagkain na ito ay nagsilbi ng ilang layunin. Una at pangunahin, ang mga batas sa pagkain ay isang simbolo ng kabanalan, isang paraan upang ang bayan ng Diyos ay maihiwalay sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Sabi sa Leviticus 11:24-55, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Italaga ninyo ang inyong sarili at maging banal, sapagkat ako ay banal. Huwag ninyong dungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga nilalang na ito. Ako ang Panginoon na naglabas sa inyo mula sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Kaya't maging banal kayo
sapagkat ako ay banal. Ang salitang Hebreo para sa banal ay kadosh, na nangangahulugang ibinukod o naiiba. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa pagkain na ito, ang Israel ay kitang-kitang naiiba sa kanilang paganong mga kapitbahay, habang ang ibang mga kultura ay nagpipiesta sa mga baboy, molusko at mga scavenger. Pinipigilan ng Israel na magpakita ang kanilang pagsunod sa Diyos kahit sa pinakamaliit na gawain ng pagkain. Ngunit may isa pang layer. Marami sa mga hayop ang ipinahayag na marumi ay ginamit din sa mga paganong ritual. Sa mga relihiyong Canaanite at Mesopotamia, ang mga baboy ay kadalasang inihahain sa mga idolo o kinakain sa mga seremonyal na kapistahan ng mga huwad na Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabawal ng karne ng baboy, pinoprotektahan ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa pakikisama o madalas sa mga gawaing idolatroso. Exodo 34:15. Mag-ingat na huwag gumawa ng kasunduan sa ang mga naninirahan sa lupain. Para kailan nagpatutot sila sa kanilang mga Diyos at naghahandog sa kanila, aanyayahan kanila at kakainin mo ang kanilang mga hain. Ang pagkain ng baboy ay hindi lamang tungkol sa pagkain, ito ay tungkol sa katapatan. Makakaayon ba ang Israel kay Yahweh, ang banal na Diyos ng langit, o makisama sa mga paganong kultura sa paligid sila? Napansin din ng ilang iskolar ang praktikal na benepisyo sa kalusugan ng mga batas na ito. Ang mga baboy ay mga omnivore at mga scavenger. Sa sinaunang gitnang silangan, madalas silang kumakain ng mga refues at nagdadala ng mga parasito tulad ng cyanosis na maaaring nakamamatay kung ang kanilang karne ay hindi luto ng maayos. Maaaring naprotektahan ng pagbabawal ng Diyos ang Israel bago ang pagpapalamig, kalinisan at modernong gamot. Ngunit tandaan, kahit na ang kalusugan ay maaaring isang benepisyo, ang pangunahing layunin ay espiritual upang ihiwalay ang Israel para sa Diyos. Exodo 19:6. Ikaw ay magiging isang kaharian ng mga saserdote at isang banal na bansa para sa akin. Kaya sabihin summarize, ang mga baboy ay hindi malinis dahil hindi nila naabot ang pamantayan ng Diyos para sa malinis na hayop. Ang mga batas ay nagturo sa Israel ng kabanalan, pagsunod at paghihiwalay sa mga gawaing pagano. Maaaring nag-alok din sila ng mga benepisyong pangkalusugan sa sinaunang mundo. Ngunit narito ang malaking tanong. Permanente ba ang mga batas na ito? O bahagi ba ito ng isang pansamantalang tipan na nagtuturo sa isang bagay na mas malaki? Fast forward sa Bago Testamento at nakita natin si Jesus na lumalakad kasama ng mga taong iyon na nagtuturo ng pagpapagaling at mapaghamong mga tradisyon. Pinanindigan ba niya ang mga batas sa pagkain na ito o binago niya ito? Ang sagot ay maaaring mabigla sa iyo. Ngayon ay nakarating na tayo sa isa sa pinaka-pinagtatalo ng mga sipi sa buong bagong tipan tungkol sa mga batas sa pagkain. Marcos 7:10 at 18-19. Hindi mo ba nakikita na walang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ang makakahawa sa kanila, sapagkat hindi ito pumapasok sa kanilang puso, kundi sa kanilang unos at pagkatapos ay sa labas ng katawan. Sa pagsasabi nito, idineklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Sa unang tingin, ito ay maaaring mukhang isang tiyak na sagot. Marami sinipi ito ng mga Kristiyano upang mga tuwiran na inalis ni Jesus ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan at ginawang katanggap-tanggap ang lahat ng pagkain, kabilang ang baboy, para sa kanyang mga tagasunod. Pero yun ba ang ibig niyang sabihin? Magdahan-dahan tayo at tingnang mabuti. Upang maunawaan ang talatang ito, kailangan muna nating maunawaan ang konteksto. Nagsisimula ang eksena sa Marcos 7:1-5, kung saan si Jesus ay hinarap ng mga Pariseyo at ilang eskriba. Inakusahan nila ang kanyang mga alagad na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil sila hindi sumunod sa tradisyon ng ritual
na paghuhugas ng kamay bago kumain. Ito ay kalokohan tungkol sa kalinisan. Ito ay tungkol sa ritual na kadalisayan. Naniniwala ang mga Pariseyo na ang paghipo sa mga karaniwang bagay o pakikipag-ugnayan sa mga hentil ay maaaring makahawa sa espiritual ng isang tao. Kaya bumuo sila ng detalyadong mga tradisyon para sa paghuhugas ng mga kamay, tasa at mga kagamitan upang manatiling malinis sa seremonyal na paraan. Marcos 7.5. Kaya't ang mga Pariseyo at mga guro ng batas ay nagtanong kay Jesus, "Bakit ang iyong mga alagad ay hindi namumuhay ayon sa tradisyon ng mga matatanda sa halip na kumain ng kanilang pagkain na may maruming mga kamay?" Pansining mabuti, hindi ito debate tungkol sa malinis at maruming pagkain. Ito ay tungkol sa mga tradisyon ng tao laban sa mga utos ng Diyos. Makapangyarihang tumugon si Jesus sa Marcos 7:6-7. Sumagot siya, "Tama si Isaias nang siya'y maghula tungkol sa inyong mga mapagkunwari gaya ng nasusulat, ang mga taong ito ay nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Malayo sa akin ang mga puso nila. Sinasamba nila ako ng walang kabuluhan. Ang kanilang mga turo ay mga tuntunin lamang ng tao." Dito inilantad ni Jesus ang pagkukunwari ng mga Fariseyo. Nakataas sila kanilang sariling mga tradisyon sa itaas ng salita ng Diyos, tumutuon sa mga panlabas na ritual habang pinababayaan ang kalagayan ng kanilang mga puso. Pagkatapos sa Marcos 7:4-15, ginawa ni Jesus ang radikal na pahayag na ito sa karamihan. "Makinig sa akin lahat at unawain ito. Walang bagay sa labas ng isang tao ang makakahawa sa kanila sa pamamagitan ng pagpasok. Bagkus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanila. Ito ay mabigla sa kanyang Hudyo na tagapakinig. Sa loob ng maraming siglo, ang kadalisayan ay tinukoy sa pamamagitan ng pag-iwas sa maruming bagay, pagkain, tao, lugar. Ngunit binaligtad ni Jesus ang script na nagtuturo na ang karumihan ay isang bagay ng puso, hindi ang tiyan. Ngayon, bumalik sa Marcos 7:18-19. Hindi mo ba nakikita na walang anumang pumapasok sa isang tao mula sa labas ang makakahawa sa kanila? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanilang puso, kundi sa kanilang tiyan at pagkatapos ay sa labas ng katawan. Ang parirala sa pagsasabi nito, ipinahayag ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain ay talagang isang panaklong komento na idinagdag ni Marcos para sa kanyang mga mambabasa. Ito ay hindi isang direktang quote mula kay Jesus. Ang pagsusulat ni Mark sa isang hentil na tagapakinig makalipas ang ilang dekada ay maaaring nagpapaliwanag kung paanong ang pagtuturo ni Jesus tungkol sa puso ay nagbukas ng daan para sa mga mananampalatayang hentil na hindi sumunod sa mga batas ng pagkain ng mga Hudyo. Ngunit narito ang susi. Sa ang agarang konteksto, hindi tinatalakay ni Jesus ang baboy o shellfish. Siya ay hinahamon ang ideya na ang ritual na paghuhugas o kawalan nito ay maaaring makahawa sa espiritual ng isang tao. Sa isang punto ipinaliwanag ni Jesus sa Marka 7:22-23 kung ano ang lumalabas sa isang tao ay siyang nagpaparumi sa kanila, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nanggagaling ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, masamang hangarin, panlilinlang, kabulaanan, inggit, paninirang puri, pagmamataas, at kahangalan. Ang lahat ng kasamaang ito ay nagmumula sa loob at nagpaparumi sa isang tao. Ang mga Pariseyo ay nakatuon sa panlabas na anyo. Pero inilalantad ni Jesus ang ugat ng problema ng sangkatauhan, ang mga makasalanang puso. Kaya nananatili ang tanong, inalis ba ni Jesus ang mga batas sa pagkain dito o itinuturo ba niya ang isang mas malalim na espiritual na katotohanan tungkol sa kalikasan ng tunay na kabanalan? Ang pahayag ni Jesus ay hindi nangangahulugan
na ang mga batas sa pagkain ay walang kabuluhan. Sa halip, inilalahad niya ang kanilang tunay na layunin. Sa Mateo 5:17, si Jesus ay maliwanag na nagsasabi, "Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang wasakin ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang wasakin, kundi upang tuparin." Hindi pinawalang bisa ni Jesus ang Torah. Tinupad niya ang matuwid na mga kahilingan nito at ipinakita ang tunay na kahulugan nito, na binabago ang mga puso, hindi lamang ang panlabas na paggawi. Ito ang pagtuturo ay naglagay ng pundasyon para sa mga unang iglesia na nakikipagpunyagi sa mga batas sa pagkain, lalo na nang ang ebanghelyo ay lumaganap sa mga hentil. Ngunit hindi pa tayo narito. Una, kailangan nating suriin ang pangitain ni Pedro sa Gawa 10, na madalas na binabanggit bilang katibayan na inalis ng Diyos ang mga batas hinggil sa pagkain. Talaga bang tungkol ito sa pagkain o sa isang bagay na mas malaki? Isaalang-alang natin ng mas malapit ang pangitain na iyon at alamin kung ano talaga ang sinasabi ng Diyos kay Pedro. Habang tayo ay lumalala sa bagong tipan, isa sa mga pinakaang mahalagang mga puntong pabalik sa unang iglesia ay naroroon sa mga Gawa Kabanata 10. Dito tayo nakatagpo kay Pedro, ang alagad ding iyon na minsang sumumpa na hindi kailanman papayagan si Jesus na hugasan ang kaniyang mga paa. Ang taong ito na nakipaglaban sa takot sa mga hentil na tumanggap ng isang pangitain mula sa Diyos. Subalit ang pangitain ba na ito ay tungkol sa pagbabago ng mga batas sa pagkain? O ang Diyos sa pagpapakita kay Pedro ng isang bagay na mas malalim? Tingnan natin ang kwento. Ito ay tungkol at si Pedro ay umakyat sa patag na bubong ng isang bahay sa Joppa upang manalangin. Samantalang nananalangin, siya'y nagutom at nahulog sa isang pag-iisip. Mga Gawa 10:11-12. Nakita niya ang langit na nakabukas at may bumababa na parang malaking tela na nakatali sa 4 na sulok at inilalagay sa lupa. Sa loob nito'y may lahat ng uri ng hayop na may 4 na paa, pati na ang mga reptilya at ang mga ibon. Nang magkagayoy, isang tinig mula sa langit ang nagsalita. Mga Gawa 10:13. Tumayo ka, Pedro, pumatay at kumain. Subalit si Pedro, isang debotadong Hudyo na sumunod sa mga batas sa pagkain sa buong buhay niya, ay natakot. Gawa 10:14. Tiyak na hindi Panginoon ang sagot ni Pedro. Hindi pa ako kailanman kumain ng anumang bagay na marumi o marumi. Sumagot muli ang tinig. Gawa 10:15. Huwag mong tawaging marumi ang mga bagay na nilinis ng Diyos. At ito'y nangyari ng 3 ulit, at ang bagay ay dinala sa langit. Sa unang tingin, waring binawi ng Diyos ang mga batas hinggil sa pagkain at ipinahayag na ang lahat ng hayop ay malinis para sa pagkain. Pagkatapos ng lahat, ang mga baboy, mga shellfish, at iba pang mga nilalang na dati nang ipinagbabawal ay kasama sa pangitain. Ngunit huwag na tayong tumigil doon. Si Pedro mismo ay nalilito. Ang teksto ay nagsasabi, Mga Gawa 10:17, samantalang si Pedro ay nag-aalinlangan kung ano ang ibig sabihin ng pangitain. Ang mga lalaking sinugo ni Cornelio ay nagtanong kung saan ang bahay ni Simon at tumayo sa pintuan. Nang sandaling iyon, dumating ang 3 lalaki na sinugo ni Cornelio, isang centurion na Romano, upang hilingin kay Pedro na pumasok sa kaniyang bahay. Si Cornelio ay isang hentil, isang lalaki na itinuturing na marumi ayon sa batas ng mga Hudyo. Sinabi ng Espiritu ng Diyos kay Pedro na sumama siya sa mga ito nang walang pag-aalinlangan. Nang dumating si Pedro sa bahay ni Cornelio, nakita niya ang isang pagtitipon ng mga hentil na sabik na naghihintay na marinig ang salita ng Diyos. Para sa isang Hudiyong lalaki, hindi niya kayang pumasok sa bahay ng isang hentil. Ngunit pagkatapos ay nag-click ang lahat para kay Peter. Mga Gawa 10:28, sinabi niya sa kanila, Alam ninyo na ipinagbabawal sa isang Hudyo
na makisama o dumalaw sa isang hentil, ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat tatawaging marumi o marumi ang sino man. Nahuli mo ba iyon? Hindi sinabi ni Pedro. Sinabi sa akin ng Diyos na maaari na akong kumain ng baboy. Sinabi niya, ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat tatawaging marumi o marumi ang sino man. Ang pangitain ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa mga tao. Ang mga hentil na dating itinuturing na mga tagalabas ay tinanggap na ngayon sa pamamagitan ng pananampalatayang ito ni Jesus. Revolusyonaryong pagbabago sa kasaysayan ng kaligtasan at ang hentil ay sinisira. Efeso 2:14-15, sapagkat siya rin ang ating kapayapaan na ginawang isa ang dalawang grupo. At mayroon winasak ang hadlang na naghahati sa pader ng puot sa pamamagitan ng pagtabi sa kanya laman ng batas kasama ang mga utos at regulasyon nito. Ang mga seremonyal na batas, kabilang ang mga paghihigpit sa pagkain, ay nagsilbi sa kanilang layunin na ihiwalay ang Israel. Ngunit ngayon sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, ang daan ay bukas para sa lahat ng mga bansa na makapasok sa pamilya ng Diyos. Hindi ito tungkol sa bacon. Ito ay tungkol sa pagsira sa mga siglo ng pagtatangi at pakikipagkasundo sa Hudyo at Hentil kay Kristo. Kahit na pagkatapos ng pangitaing ito, walang record na si Pedro o sino man sa mga apostol ay hayagang kumakain ng maruming hayop. Sa katunayan, lumipas ang mga taon, nahirapan pa rin si Peter na lubusang tanggapin ang pakikisama sa mga hentil. Galacia 2:11-12. Maliwanag, ang pangitain ay simboliko, hindi isang literal na utos na baguhin ang mga dieta. Kaya, kung hindi inaalis ng Diyos ang mga batas sa pagkain dito, paano naman ang mga huling turo ni Pablo? Pinahaba pa ba ito ni Pablo? Doon na kami susunod. Tuklasin natin ang mga sulat ni Paul at tingnan kung paano siya lumapit sa pagkain batas, kalayaan kay Kristo, at kung ang mga Kristiyano ngayon ay nakatali sa paghihigpit sa pagkain sa lumang tipan. Ngayon, bumaling tayo kay Apostol Pablo. Kakaunti mas malinaw na nagsasalita ang mga figura sa banal na kasulatan tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng batas ng lumang tipan at kalayaan ng Kristiyano. Habang lumalaganap ang ebanghelyo sa kabila ng mga pamayanang Hudyo tungo sa mga lupaing hentil, ang mga tanong tungkol sa mga batas sa pagkain ay naging unahan at sentro. Kinakailangan bang sundin ng mga mananampalatayang hentil ang mga batas sa pagkain ng Moses? O ginawa bang hindi na ginagamit ng pananampalataya kay Kristo ang mga batas na iyon? Sinagot ni Paul ang mga tanong na ito sa kanyang mga liham, na nag-aalok pa rin ng malalim na mga pananaw hamunin kami ngayon. Sa kanyang liham sa mga taga-Roma, isinulat ni Pablo, Roma 14:14, ako ay kumbinsido na lubos na naniniwala sa Panginoong Jesus na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Ngunit kung ang sinuman ay nagtuturing ng isang bagay na marumi, kung gayon para diyan sa tao ito ay marumi. Dito pinagtibay ni Paul ang isang radikal na katotohanan. Sa ilalim ng bagong tipan, ang pagkain mismo ay hindi nagtataglay ng espiritual na karumihan. Ang malinis o hindi malinis ay hindi na tungkol sa kung ano ang nasa plato. Ito ay tungkol sa kung ano ang nasa puso. Ngunit pansinin ang kanyang pagiging sensitibo. Kinikilala ni Paul na hindi lahat ay nakikita ito sa ganitong paraan. Ang ilang mga mananampalataya, lalo na ang mga Hudiyong nakumberte, ay malalim pa rin ang hinatulan tungkol sa pag-iwas sa ilang pagkain. Sa unang Timoteo, nagbabala si Pablo tungkol sa mga huwad na guro na nagtangkang magpataw ng mga paghihigpit sa pagkain bilang sukatan ng kabanalan. Timoteo 4:3-5. Ipinagbabawal nila ang mga tao na magpakasal at utusan silang umiwas sa ilang mga pagkaing nilikha ng Diyos upang tanggapin pagpapasalamat
ng mga naniniwala at nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat itakwil kung ito ay tatanggapin ng may pasasalamat, sapagkat ito ay itinalaga sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ipinaalala ni Pablo kay Timoteo na nilikha ng Diyos ang pagkain para sa kasiyahan upang tanggapin ng may pasasalamat, hindi upang maging kasangkapan ng espiritual na pagmamataas o kontrol. Sinasabi niya, huwag mong hayaang alipinin ka ng sino man, mga alituntuning gawa ng tao tungkol sa kung ano ang maaari mong kainin o hindi. Ngunit dito, nagniningning ang pagtuturo ni Paul. Binabalansin niya ang kalayaan kay Kristo sa pagmamahal sa iba. Roma 14:20 hanggang 21. Ang lahat ng pagkain ay malinis, ngunit mali para sa isang tao na kumain ng anumang bagay na nagiging dahilan ng pagkatisod ng iba. Mas mabuting huwag kang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng pagkahulog ng iyong kapatid. Sa madaling salita, ang kalayaang Kristiyano ay hindi lisensya para sa pagkamakasarili. Oo, maaari kang malaya na kumain ng baboy o shellfish. Ngunit kung ang paggawa nito ay nakakasakit o nakakalito sa isang mas mahinang mananampalataya, sinabi ni Paul, para sa kanilang kapakanan, pigilin ang sarili. Hindi ito tungkol sa pagsuko kalayaan. Ito ay tungkol sa pagsasanay ng pag-ibig. Galatia 5:33, kayo mga kapatid ay tinawag upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan sa pagpapakasawa sa laman. Sa halip, maglingkod sa isa't isa ng may pagpapakumbaba sa pag-ibig. Mahalagang tandaan na kahit ang unang iglesia ay nakipagbuno sa mga isyong ito. Sa Acts 15, sa panahon ng Jerusalem Council, nagpulong ang mga apostol upang magpasiya kung kailangang sundin ng mga hentil na nagbalik loob ang batas ni Moises, kabilang ang mga batas sa pagkain. Ang hatol, mga Gawa 15:28 hanggang 29. Mukhang mabuti sa banal na espiritu at sa amin na huwag kayong pasanin ng anumang bagay na higit sa sumusunod na mga kinakailangan. Dapat kang umiwas pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan mula sa dugo, mula sa karne ng binigti na hayop at mula sa pakikiapid. Ito ay hindi isang muling pagtatalaga ng ganap na batas sa pagkain, ngunit isang pastoral na kompromiso upang matulungan ang mga hentil na maiwasang masaktan ang mga Hudiyong mananampalataya at ilayo ang kanilang mga sarili mula sa paganong mga gawain sa templo. Sa huli, ang turo ni Pablo ay umaalingaw-ngaw sa mga salita ni Jesus. Mateo 5:17. Huwag ninyong isiping na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan o ang mga propeta. Hindi ako naparito upang sirain ang mga ito, kundi upang tuparin sila. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tinupad ni Kristo ang mga seremonyal na aspeto ng batas. Ang mga batas sa pagkain na idinisenyo upang ihiwalay ang Israel ay natagpuan ang kanilang pagkumpleto sa kanya. Kolosas 2:16-17. Sa makatuwid, huwag hayaang husgahan ka ng sinuman sa iyong kinakain o iniinom o tungkol sa isang relihiyosong pagdiriwang. Ang mga ito ay anino ng mga bagay na darating. Ang katotohanan, gayunpaman, ay matatagpuan kay Kristo. Ang baboy at iba pang ipinagbabawal na pagkain ay mga simbolikong palatandaan ng paghihiwalay ng Israel. Kay Kristo, wala na ang paghihiwalay na iyon. Nilinis niya ang lahat ng mananampalataya, Hudyo at Hentil, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ano ang mahihinuha natin sa mga liham ni Pablo? Ang pagkain ay hindi na espiritual na malinis o marumi kay Kristo. Ang mga mananampalataya ay malayang makakain ng anumang pagkain, kabilang ang baboy. Ngunit ang kalayaan ay dapat na madama ang pagiging sensitibo sa pag-ibig at paggalang sa mga paniniwala ng iba. Ang pagtuturo ni Paul ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa puso.
Naglalakad ba tayo sa kalayaan? Naglalakad ba tayo sa pag-ibig? So, saan tayo iiwan yan ngayon? Dapat bang kumain ng baboy ang mga Kristiyano? O mayroon pa bang espiritual na prinsipyo na nawawala sa atin? Sa aming konklusyon, kami ay magdadala hanggang kay Jesus, hanggang kay Pablo, at sagutin ang tanong ng minsanan. Kaya, pagkatapos tuklasin ang batas ni Moises, ang mga turo ni Jesus, at ang mga liham ni Pablo, babalik tayo sa tanong, dapat bang kumain ng baboy ang mga Kristiyano? Ang sagot, tulad ng napakaraming bagay sa banal na kasulatan, nangangailangan ng pag-unawa sa puso ng salita ng Diyos. Una, maging malinaw tayo. Hindi kailanman direktang tinukoy ni Jesus ang baboy o anumang partikular na pagkain bilang malinis o marumi. Ang kanyang ministeryo ay hindi nakatuon sa mga batas sa pagkain, ngunit sa isang bagay na mas malalim ang kalagayan ng puso ng tao. Mateo 15:1. Ang pumapasok sa bibig ng isang tao ay hindi nagpaparumi sa kanila. Ngunit kung ano ang lumalabas sa kanilang bibig, iyon ang nagpaparumi sa kanila. Inilipat ni Jesus ang pokus mula sa panlabas na mga ritual tulad ng mga paghihigpit sa pagkain patungo sa panloob na pagbabago. Ang tunay na kabanalan, itinuro niya, ay hindi tungkol sa kung ano ang nasa iyong plato, ngunit kung ano ang nasa iyong kaluluwa. Ang bagong tipan ay nagbibigay diin sa dalawang pangunahing katotohanan tungkol sa isyong ito. Ang amin ang katuwiran ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga batas ng pagkain. Galatia 2:16. Alamin na ang isang tao ay hindi inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ang pagkain ay neutral, ngunit kung paano natin ginagamit ang ating kalayaan ay mahalaga. 1 Korintos 8, siyam mag-ingat, gayunpaman na ang ehersisyo ng iyong mga karapatan ay hindi nagiging hadlang sa mahihina. Kay Kristo, ang pagkain ay hindi na isang espiritual na hangganan. Hindi ito naglalapit sa atin sa Diyos ni nagtutulak sa atin palayo sa Kanya. Ang mahalaga ay ang ating pasasalamat, ang ating pagsunod at ang ating pagmamahal sa iba. Para sa ilang mananampalataya, ang pag-iwas sa karne ng baboy ay nananatiling isang taos-pusong paniniwala, isang paraan upang igalang ang kanilang pag-unawa sa banal na kasulatan o ang kanilang kultural na pamana. Para sa iba, ito ay isang bagay ng Kristiyanong kalayaan, kalayaan kay Kristo na kumain ng anumang pagkain na kasama pagpapasalamat. Ang parehong mga posisyon ay maaaring luwalhatiin Diyos kapag nilapitan ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Pinaalalahanan tayo ni Pablo sa Roma 14:3. Ang kumakain ng lahat ay hindi dapat gumamot hinahamak ang hindi kumakain at ang hindi kumakain ng lahat ay hindi dapat humatol sa gumagawa sapagkat ang Diyos ay may tinanggap sila. Anuman ang iyong paniniwala, binibigyan tayo ni Paul ng patnubay prinsipyong lumalampas sa lahat ng debate. 1 Korinto 10:31. Kaya kung kumain ka o uminom o kung ano paman gawin mo ang lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito ay hindi tungkol sa baboy. Hindi ito tungkol sa mga batas. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa bawat sandali, bawat kagat, bawat pagpili sa paraang nagpaparangal sa Diyos at sumasalamin sa Kanyang pagmamahal. Kaya ngayon ibinabalik namin ang tanong sa iyo. Ano sa tingin mo? Dapat bang kumain ng baboy ang mga Kristiyano o dapat pa rin nating sundin ang mga batas sa pagkain ng lumang tipan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong pananaw at samahan ka sa makabuluhang pag-uusap. Kung nabiyayaan ka ng turong ito, pindutin ang like, subscribe at i-turn sa notification bell para hindi ka na makaligtaan ng pagkakataong mas malalim pa ang salita ng Diyos.
At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na nakikipagbuno sa mismong tanong na ito. Tandaan, si Jesus ay naparito hindi para pasanin tayo ng mga tuntunin, kundi para palayain tayo. Hindi kalayaang magpakasawa, kundi kalayaang magmahal, maglingkod, at luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Anuman ang iyong pasya tungkol sa iyong kinakain, mag-ugat ito sa pananampalataya na ginagabayan ng pag-ibig at ialay bilang pagsamba sa nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo.